Radyo Pilipinas. May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba yun ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:02 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sang mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyo nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Huwebes, Hulyo 9 na kita tuig 2026. Ako ang inyong tagbalita, Junel Baclay. Kagkaroon sa aton mga pangulong dinala. RDRRMC Region 6 ginpasaka sa Blue Alert ang kahandaan bangod sa posible epekto sa ang bagyong Inday. Pila ka lugar sa Negros Occidental kag Antique nagpatuman sang suspension sang face-to-face classes bangod sa mabaskog nga alan ukon nga ulan dala sang Super Typhoon Inday. Philippine Coast Guard yara man sa heightened alert sa posible epekto sang bagyo. PRO6 gininspeksyon ng search and rescue equipment sang Aklan PPO bilang pagpanghanda sa bagyo. Konstruksyon sang GRMP2 yara na sa 86.16% suno sa NIA Region 6. Kag masobra 4 ka milyon ka pesos ka balor sang illegal nga droga na kumpiska sa buy-bust operation sa Banwa sang Leon.
Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:04 sa aga kagkaroon sa detalye sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpasaka na sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 6 sa Blue Alert ang kahandaan sa Western Visayas bilang pagpanghanda sa posible epekto sang pasulod nga bagyong Inday. Ini ang nakasugtan sa giniwat nga Pre-Disaster Risk Assessment o kon PDRA Scenario Building Meeting nga ginpangunahan sang RDRRMC Region 6 Chairperson kag Office of the Civil Defense 6 Director Raul Fernandez. Base sa monitoring sang Mines and Geosciences Bureau Region 6 mayara sang 919 ka mga barangay sa Western Visayas nga posible maapektuhan sang pagbaha kag rain-induced landslides. Nakahanda man ang DSWD Western Visayas sang masobra 171,000 ka family food packs, 32,000 ka ready-to-eat meals, 17,000 masobra ka non-food items, kag 3 million pesos nga standby fund para mapasiguro ang madasig nga pagresponde. Ginmanduan man ni Fernandez sa mga local disaster risk reduction and management councils nga i-activate ang ila incident management teams kag emergency operation center kung kinahanglanon magpatigayon sang hugot nga monitoring sa mga high-risk areas. Ginpanugyanan man ang mga mangingisda nga likawan anay ang pagpalawod samtang malain ang tiyempo. Ginahinyo man ang publiko nga padayon nga magtutok sa mga opisyal nga advisory kag abiso sang mga otoridad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatuman sa suspensyon sang face-to-face classes ang pila ka mga LGU sa Negros Occidental bangod sang ulan. Dala sang habagat naging pabaskog sang Super Typhoon Inday. Humalin na Hulyo 8 tubtob 10, wala sang face-to-face classes sa Moises Padilla. Sugod naman Hulyo 9 tubtob 10 sa La Castillana, kagamuman nga petsa sa Sipalay City. Sa Hulyo 9, suspendido man ang face-to-face classes sa Murcia. Amuman na ang klase sa Hinigaran, Hinubaan, Himamaylan, La Carlota City, Pontevedra kag pila ka lugar sa San Carlos City. Padayon na gidapahalong ang mga publiko o ang mga pumuluyo sa posible peligro nga dala sang habagat. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa bahay naman sa Antique, wala sang klase sa preschool tubtob senior high school sa Banwa sang Anenie kag Sibalom. All levels naman sa Banwa sang Tobias Fornier, Hamtik kag Patnungon. Nahibaluan nga may ara sang bagyo pasulod sa Philippine Area of Responsibility bangod sang Inday. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagapabilin sa Blue Alert ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sang Antique bangod sang bagyong Inday. Kasunod sinigin pangabay sang konseho ang publiko nga magpamati sa mga abiso sang pag-asa, NDRRMC kag PDRRMO Antique. Ginapahanda man sila sang emergency plan go bag kag pag-evacuate kon kinahanglanon. Ginwanduan sang PDRRMC Antique ang tanan nga banwa kag barangay nga ipabilin ang operational readiness, i-activate ang early warning systems kag i-monitor ang high-risk areas kag magpatuman sang preemptive preparedness measures agud mapangapinan ang kabuhi sang tawo kag pagkabutang. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Coast Guard yara sa heightened alert sa posibleng epekto sang Super Typhoon Inday. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Yara na sa heightened alert ang Philippine Coast Guard agod magpreparar para sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday, partikular na sa National Capital Region, Northeastern Luzon, Northwestern Luzon kag Bicol Region. Nagpangabay si PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan sa tanan nga Coast Guard districts, stations kag substations nga magpatuman sang mga tikang sa pagpahanda kag pag-maintain sang masaligan nga koordinasyon sa mga lokal nga disaster risk reduction and management councils kag local government units agud masiguro ang kaluwasan sa mga maritime stakeholders kag mga residente sa baybayon. Gin-activate na sang Coast Guard ang ila preparasyon kag response measures sa idalom sang kampanya nga Intensified Community Assistance, Awareness, Response kag Enforcement. Lakip sa pagpahanda sang PCG amo ang pag-facilitate sang temprano nga pag-evacuate sa mga residente sa mga delikado nga baybayon, pagpagwa sang sea travel advisories, pagpabakod sa mga ports kag Coast Guard facilities, pagpahamtang sa mga response groups kag pag-mobilize ang PCG auxiliary para sa emerhensya. Ginapaalerto man ang mga mangingisda kag mga residente sa baybayon na magsunod sa mga direktiba sa pag-evacuate.
ginpaanumduman ng publiko nga mag-monitor sa weather bulletins kagilayon nga i-report ang mga emerhensya sa pinakamalapit nga Coast Guard unit. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WBSU intern Raylan May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Personal na gininspeksyon sa PRO6 pagi kay Director Randolph Tuanyo ang kahandaan sa search and rescue equipment sa Aklan Police Provincial Office bilang kabahin sa preparasyon batok sa posibleng epekto sa bagyong Inday sa Western Visayas. Katuyuan sang inspeksyon amo ang pagkondisyon kag paghanda sa mga kagamitan sa pagresponde sa emerhensya kag kalamidad kag iban pa nga mga insidente nga mahimo madala sa malain nga panahon. Sa inspeksyon ni Tuanyo, gintagaan niya igtulopangod ang importansya sa operational readiness sang kapulisan agud madasig nga makaresponde. Suno sa PRO6 kabahin ini sang padayon nga pagpasangkad sang kahandaan sa mga pulis sa Western Visayas agud masiguro ang madasig nga pagresponde kag paghatag sang bulig sa publiko sa tunga sang posible epekto sang bagyo Inday. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DENR ginalerto ang mga barangay nga delikado sa landslide kag pagbaha bangod sang pamahog sang Super Typhoon Inday. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Ginalerto sa Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau ang mga LGU nga nagbantay sa posibilidad nga landslide, flash flood kag pag-inig sang debris nga mangin epekto sang Super Typhoon Inday. Sa abiso nga ginpagwa sang ahensya, gin-identify ang masubra 2,000 ka barangay sa 11 ka rehiyon nga may peligro sang landslide kag pagbaha. Base sa geohazard map sang MGB kag 72-hour rainfall forecast sang Pag-asa. Upod sa mga rehiyon nga may pinakamadamo nga barangay nga posible nga maapektuhan amo ang Region 6 kag Region 9. Sa Metro Manila, 39 ka barangay ang ginakabi nga mga delikado sa mabaskog nga pagbaha. Ginpahibalo na ang LGU, DENR, MGB kag mga pumuluyo nga mag-alerto kag ipatuman ang kinahanglanon nga preparasyon. Lakip na ang preemptive evacuation kung kinahanglanon. Ginmanduan man ang mga lokal nga opisyal na magpatigayon sa regular nga inspeksyon sa upstream areas pangod posible nga magluntad ang tago sang duta nga makapabara sa mga suba kag magresulta sa hinaling nga pagbaha o kung pagragasa sang debris sa mga nubo nga lugar. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WBSU intern Friendship Banyas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas News. Klase sa Sipalay City suspendido bangod sa posible ulan dala sa habagat. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balita ni JP Hermas. Nag-anunsyo ang class suspension ng Sipalay City Government sa Negros Occidental bangod sa posible madamo nga pag-ulan nga dala sa habagat kag ginpabaskog taas ang Super Typhoon Inday. Ang suspensyon sang klase nagsugod sa udto sang Hulyo 8 kag magalawig tubtob Hulyo 9. Sakop sang class suspension ang tanang nga level kag tanang nga butuan sa Sipalay City. Sadig sa monitoring sang Pag-asa Iloilo, posible maka-eksperyensya sa mamunog nga ulan ang Negros Occidental kag probinsya sang Antique. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hermas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatuman sa masugod ng kampanya batok sa African Swine Fever ang probinsya sang Capiz. Kadungan sini nagpagwa sang EO number 21 series of 2026 si Governor Fredenil Castro nga nagamando sa pagpatuman sang temporary kag unconditional total blanket ban sa pagpasulod sang tanan nga klase sang baboy kag mga produkto gikan sa gwa sang probinsya. So sa Capiz Provincial Government ang ginadilian amo ang pagpasulod, pagkarga, pagdala, pagtransport, pagdeliver kapag baligya sang tanan nga klase sang karne sang baboy bisan ano pang level sang pagproseso sini kon katuyuan sa pagbaligya. Wala sang exemption nga igahatag para sa personal konsumo kon bilang pasulubong bisan may veterinary health certificate, shipping permit o kung iban pa nga mga dokumento. Hindi ini mangin basihan na gudtugutan ang pagsulod sa mga pork products sa Capiz bangod sa posibleng nga kontaminasyon sa tion sang transportasyon. Pagi sa tikang nagalawang ang gobyerno probinsyal nga mapangapinan ang industriya sang pagsagod sang baboy kay mapasiguro ang food security sa mga kapisnon batok sa epekto sang ASF. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Konstruksyon sang GRMP2 yara na sa 86.16% nga kumpleto suno sa NIA Region 6. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sang balita.
Yara na sa 86.16% ang overall physical accomplishments ang konstruksyon sa Lao River Megadam Project. As of June 2026, ang ginapananaw makasabat sa paghatag sa bastante nga supply sa tubig sa kaumhan sa Iloilo kag makapataas ang food production. Sa programa Kapihan sa Bagong Pilipinas, ang PIA Western Visayas ginpahayag ni NIA 6 Regional Manager Engineer Junel Bores, target na maging fully operational ang proyekto sa tuig 2028. Kampante naman ang ahensya nga malabot ang target timeline kag makabig na almost complete na lakip ang paghuman sa ibang construction component bago magtakop ang tuig 2027. Sa karon ginatutukan sang NIA ang konstruksyon sa Highland Canal nga nagalabas ang 80 km sa diinya na sa area sa mga banwa sang Badyangan, Haniway, Lambunaw, San Miguel kag Tigbawan. Sa tiyon nga matapos ang proyekto, mapasangkad sini ang irrigation services ang NIA sa 9,500 ka hektarya sa 17 ka mga banwa kag makabenepisyo sa ginabanta masobra 7,000 ka mga manguma alin sa 1st to 4th district sa probinsya. Sa kabilugan, sarangan ining makadugang sa supply sa 5 ka mga national irrigation system nga magaserbisyo sa 22,000 masobra ka hektarya sang talamnan nga ginaumhan naman sa masobra 17,000 ka mangunguma. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa dako nga pagpanghangkat ang lakat sang panahon sa completion rate sang GRMP2 apang sa piyak sinitayuyon ang pagsunod sa timeline sang konstruksyon labi na sa Highline Canal sa pila ka makabanwahanan. Ginpahayag ni Engineer Junel Bores, Regional Manager sang NIA Region 6. Sige-sige ang ila koordinasyon kag monitoring sa program of work sang kontraktor agud mapasiguro nga mahuman ini santo sa gintalana nga oras. Sa second quarter sang tuig 2028, mahimo nga makadeliver na sang tubig ang GRMP sa diin ginapananaw nga ini ang mangin fully operational. Isa man sa ginatagan prioridad sang NIA ang settlement sa pagbayad sa mga landowners sang right of way compensation. Dugang ni Engineer Bores naka-standby permi ang pondo agud ihatag sa mga landowners basta kumpleto lang ang ila mga requirements nga kinahanglan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa nga balita, House Prosecution Panel kontento sa ikaduha nga adlaw sang impeachment trial ni VP Sara. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Kontento gid ang House Prosecution Team sa nangindalagan sa ikaduha nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Sa press conference, ginpahayag ni House Prosecutor Lawrence Defensor na nakakuha sila sang dako nga puntos bangod sa ginpresentar nga ebidensya, kalakip na ang video ni VP Sara nga nagapakita sang pamahog sang kabuhi ni President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, kag anay House Speaker Martin Romualdez. Ginpresentar sang prosecution panel si NBI Senior Agent John Marcalilong agud mapamatud-an ang video recording sang online briefing sang Vice Presidente sang tuig 2024 kung sa diin na record ang iya mga pamahog. Sumo kay Defensor, bako madikang ang nahimo sang ilahubon sa pagpanguna ni Counsel for the Prosecutor Attorney Amando Virgil Ligutan nga ano ang nagusisa sa natambong nga testigo. Din siguro man sang opisyal, natagayunan sang prosecution panel ang ilang bakod nga estratehiya kag enerhiya sa bilog na proseso sang trial. Para sa Bagong Pilipinas, ini sa WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Regional priority target ang nadakpan matapos makumpiska ang 655 gramos ang ginapatihan shabu nga nagabalor 4.4 million pesos sa buy-bust operation ng ginpatigayon sa Barangay Talakwan, Leon, Iloilo. Ginkilala sa kapulisan ng mga sospek Sanday alias Eric, 47 anyos, sang Leon alias Letlet, 49 anyos, taga Iloilo City, apang subong naga-estarman sa Banwa sang Leon. Suno kay PRO 6 o kon sa Police Regional Office 6 na tigayon ng operasyon makaligad ang isa ka bulan nga surveillance kag intelligence monitoring bangod sang illegal nga aktibidad sang duha ka sospek. Sa buy-bust operation, nabaligya sa mga sospetsado ang isa ka sachet nga napatihan shabu sa Police Post Bayar Kabaylo ang 15,000 pesos nga buy-bust money. Magluwas sa buy-bust item na recover man sa operatiba ang 16 ka pakete sang shabu kag buy-bust money nga amo naman ang ebidensya. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ginapangatubang sa mga sospek. Suno kay PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, ang operasyon kabayan sa padayon na kampanya sang kapulsan kontra illegal nga droga. Ang anti-drug operation ginpangunahan sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 upod ang
Regional Intelligence Division, PNP Drug Enforcement Group, Special Operations Unit 6 kag Leon Municipal Police Station. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Opisyal na ginbuksan sa PRO6 ang selebrasyon sa ika-31 nga Police Community Relations Month. Ang selebrasyon may tema sa Bagong Pilipinas, ugnayang pulis at mamamayan, tapat, maaasahan at nararamdaman ng bayan. Katuyuan sa selebrasyon, pasangkaron pa ang pagbinuligay sang kapulisan kag sang komunidad para sa malinong kag matawhay nga Western Visayas. Suno kay na Polcom 6 Director Benjamin De Osen Florentino, epektibo ang pagmintinar sang kalinong kag katawhay kung nagabinuligay ang kapulisan kag ang pumuluyo. Sa pagsaulog sang 31st PCR month, nagatag sang Information, Education and Communication o kung IEC materials ang kapulisan sa pumuluyo. Komitido naman ang PRO6 na papasugon pa ang partnerships ng kapulisan kag komunidad nga kabahin sang responsive, trusted kag transformative policy. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Central Philippine University liwat nga gintumod bilang testing center sang bar exam. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita ni JB. Gintunod ang Central Philippine University kung CPU bilang isa sa mga local testing center sang 2026 bar examinations nga natala na hiwaton sa bulan sang Setyembre. Sandig sa ginpagawa nga bar bulletin number 3, may 15 ka local testing center sa bugos nga pungsod sa diin, 7 ang gintumod sa National Capital Region, 3 sa Luzon, 3 sa Visayas, kag 2 sa Mindanao. Magluwas sa CPU, mangin testing center man sa Visayas, ang Dr. V. Orestes Romualdez Educational Foundation sa Tacloban, kag University of San Jose Recoletos, Cebu. Nahibaluan nga ini ay kaapat nga higayon nga magaserbe nga testing center ang Central Philippine University sa bar examination. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Web app para sa mga Ilonggo coffee lover, igalunsar sang PCCI Iloilo chapter. Radyo Pilipinas. Radyo Sa detalye sa balita. Kadungan sang pabukas ang Iloilo Coffee Fest 2026 sa Hulyo 9, igalunsar sang Philippine Chamber of Commerce and Industry Iloilo Chapter Incorporated o kung PCCI Iloilo ang isa ka web app para sa tanan nga mahilig sa kape. Sino kay PCCI Iloilo President Noy Dongor, ini amo ang www.kapetailoilo.com nga nagatuyo nga buligan ang mga magagmay nga mga coffee shops Iloilo nga mas makilala pa sang publiko. Pagsaysay ni Dungor, ang Kapeta Iloilo nga website ang natungkod matapos na talupangdan nga madamo pa sa madagming nga kapihan sa syudad kag probinsya sa kabukiran. Sa higad baybay kag mga malayo nga barangay ang wala pa natukiban sa publiko. Samtang nagadamo naman ang numero sa mga Ilonggo kag bisita nga masami nagapangita sang manamit nga kape kag manami padulungan nga kapihan. Sa bulig sang Kapeta Iloilo app, mas mangin mahapos na ang pagpangita sa bagong kapihan kag paghibalo sa barangay lapit nga mga aktibidad may kang tanan sa kape. Ginatag man ni Dungor nga libre lang ang paggamit sang app pati na ang pagpakilala sa mga coffee shop owner sang ilatag sa kakapihan. Para kay Dungor, ang Kapeta Iloilo hindi lang isa ka web app kundi isa ka digital na pulian para sa Iloilo coffee culture. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Trabaho agad program sang DOLE sa mga rural areas ginapadayon sa Banwa sang Carles. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Nagpadayon ng paghatag sa oportunidad sa trabaho sa mga malayo nga lugar paagi sa trabaho agad program sa Department of Labor and Employment o KUNDOLE. Ini matapos naging pangunahan sang DOLE ang Carles the Best 2026 People's Job Fair sa Banwa sang Carles sa norte nga bahin sang Iloilo. Ang programa kabahin sang employment agenda sang Marcos Administration sa idalam sang direktiba ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino agud mabuligan ang mga nagapangita sang obra sa mga kaumahan. Bangod sa pagbuligay sang DOLE kag sang lokal nga gobyerno sang Carles, masobra sa 1,000 ka job seekers ang nabuligan nga napalapit sa mga serbisyo sang gobyerno kag makakita sang obra. Tungod sini, nagpanawagan si DOLE Regional Director Atty. Sixto Rodriguez Jr. sa mga LGU nga isostenyer kag padayunon ng pagbukas sa mga trabaho para sa ilang mga pumuluyo sa probinsya.
Para sa Bagong Pilipinas, ini sa WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Banwa sa Bumangas, ginalantaw nga mga insights ang bagong Hall of Justice. Radyo Pilipinas News. Sa detalye ng balita ni Hope Torrichante. Radyo Pilipinas Report. Ginalantaw karon sang Iloilo Provincial Government ang banwa sang Dumangas para tukuran sang bagong Hall of Justice para sa Regional Trial Court Branch 6, Family Court, RTC Branch 68, kag Municipal Trial Court. Nagsapol sa Judge Jenny Ann Logroño, Regional Court Manager for Judicial Region 6, kaupod si 4th District Board Member Rolando Destura, kag Provincial Legal Officer Dennis Ventilacion, agud hambalan ang ginaduso nga judicial complex nga ginalauman nga magapanami isang court operations. Lakip sa mga ginalantaw nga lugar amo ang property sa Barangay Tabukan, kag ang duta ang ginapanag-iyahan sang Don Bosco Boys Home and Training Center sa Dumangas. Apang pag-ausisaon pa para matumod kung bala nagakaigo ang lokasyon sang proyekto. Kung madumduman sang nagligad nga tuig nagpahayag man sang suporta si Governor Arthur Defensor Jr. para sa pagpangita sang lugar para sa bag-o nga judicial facilities. Lakip na ang pagtanyag sa mga propiedad sang probinsya kasunod sa nanging problema sa istruktura sang Chief Justice Ramon Q. Avancenia Hall of Justice sa Iloilo City. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Probinsya sang Iloilo ginaduso ang ordinansa para sa circular economy. Radyo Pilipinas Nagkapanumbalik sa balita si Hope Mas Torrichante. pabaskog sang Iloilo Provincial Government ang pagduso sa sustainable nga pagdumala sang basura sa tapos sinitipunon ang lain-lain nga sektor para sa ginaduso nga ordinansa sa circular economy sa probinsya. Sa konsultasyon nga ginpangunahan sang United Nations Development Program, nagtambong ang mga tiglawa sa mga ahensya sang gobyerno sang guniang panlalawigan, akadim kag legal experts para maghatag rekomendasyon sa ginaduso nga ordinansa. Ginalauman nga ipasulod sa una nga pagbasa sa masunod nga session sa sangguniang panlalawigan ang proposed legislation nga nagatuyo magserbe nga modelo para sa iba pa nga lokal nga pamunuan. Nakasentro ang ordinansa sa 4 ka haligi, maayo nga pagdumala, pagduso sang green enterprises, behavior change kag mas manami nga resource recovery. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Kapulo ang anibersaryo sa 2016 Arbitral Awards sa Pilipinas sa West Philippine Sea ginasaulog. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita. Formal nga din buksan subong nga adlaw, Hulyo 8 kag magapadayon tubdub Hulyo 9, 2026 ang National West Philippine Sea Summit sa Forbes Ballroom sang Conrad, Manila para pagsaulog sang ikapulo nga anibersaryo sang 2016 South China Sea Arbitral Award. Ang duwa ka adlaw nga summit naging pangunahan sang WPS Foundation kaupod ang National Task Force for the West Philippine Sea kag nanuhay-tuhay nga ahensya sang gobyerno, akademya kag negosyo tuyo nga istoryahon ng mga importante nga isyu sa Law of the Sea, United Nations Convention on the Law of the Sea, Exclusive Economic Zone, Dispute Settlement, ang ginhalinan sang South China Sea claims sang China kag ang importansya sang 2016 Arbitral Award sa posisyon sang Pilipinas sa West Philippine Sea. May hiwaton man nga policy dialogue kag town hall meeting nga nakatutok sa seguridad sang pungsod, foreign policy, pagpataas ang hibalo sang publiko sa arbitral ruling kag ang pagpabakod sang nasyonal na paghiliugyon para sa pagdepensa sang West Philippine Sea. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WBSU intern Realin May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Job Start Regional Winner nakaangkon sang atensyon gikan sa Japanese media. Radyo Pilipinas Report.
sa detalye sang balita. Nakaangkon sa Japanese media attention ang regional winner sang Jobstart. Ginabi-abi sang Office of the Provincial Public Employment Service Manager sa pagpamuno ni Dr. Cynthia Dario ang Nippon Yoso Kyokai, Japan's national public broadcaster, sa ila pagbisita sa Iloilo sang July 2, 2026. Ang ila pagbisita nagatuyo nga mas makatuon tuhoy sa Jobstart Philippines program kag ang epekto sa trabaho sang mga pamatanon. Nagalakip man sa ila pagbisita ang mga pagpanghanda para sa palaabuton ni international feature tuloy sa Jobstart Philippines Regional Winner Trainee Miss Lera Bactol kay ang iya istorya sang kadalagan sa trabaho sa Iloilo Yokwang Incorporated. Ginpatigay ng Peso Labor and Employment Officer 3 Ann Minerva upod ang mga focal persons sang Iloilo Provincial Government para sa JSP program, Peso Labor and Employment Officer 1 SM Diaday kag Peso Labor and Employment Assistant Aisan May Depra ang diskusyon kag naghatag sang impormasyon kung paano ginahimo sang programa nga job ready ang kabataan kag ginahatagan sila sang kahigayunan padulong sa permanente nga trabaho kag economic independence. Pinaagi sa international broadcast sa NHK, ginpakita sang Iloilo ang kapasidad sang Jobstart Philippines nga maghatag sang kalidad nga skills training kag oportunidad sa kabataan nga Pilipino. Ini magadala sa mga kadalagan sang youth development padulong sa mas lapad nga audience sa Japan. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Francie Banyas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:30 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagi nyo nabatian ang detalye sa mga pangunang balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Webes, July 9, 2026. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Kita karon sa Iloilo Morning Program kada aga kung nagilabang inyo alagad ang inyo tagbalita, Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.